ng presentation, but ang pag-aaralan po natin ngayon is the prophetic warriors of Christ. Ano po? So paano nga po ba tayo magiging mga prophetic warriors ng Panginoon? Ano po? So let us learn, or let us learn about Matthew chapter 25 verse 1 to 13. So sabayan niyo po ako, kung kayo po ay merong mga Bible, ay basahin po natin. Ano po? Sabi po dito, Matthew 25 verse 1 to 13. So the kingdom of heaven will be like 10 virgin who took their lamps and went to the bride to meet the bridegroom. So 5 of them were foolish and 5 were wise. Ano po, so mag-stop lang po muna ako doon. So as a prophetic warrior ng Panginoon, hindi rin po pwede na tayo po ay mga foolish. Ano po, kasi yung dala-dala mo lights. Ano po, at kapag ka tayo ay foolish doon sa ating pong gigawa, ano po, as a prophetic people ng Panginoon, ay pwede pong makasama. Ano, alam niyo po, ang prophetic ay meron pong advantage at meron pong tinatawag na disadvantage. Ano po, hindi po hindi po sa lahat ng pagkakataon ay maganda na tayo speak ng speak. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maganda na tayo po ay prophesy ng prophesy. Ano po, lagi ko nga pong itinuturo yan sa aking buong team na ang prophetic ay hindi po paramihan ng prophetic word or hindi paramihan ng sinasabing word ng Panginoon. Ano po, ang prophetic ay isang, alam niyo po, yung para pong gera. Pero ang gamit natin dito ay yung salita ng Panginoon, kasi ang sabi doon, ang prophetic po ay, or ang sabi po ng Bible, na ang ating bibig or ang ating mga dila ay para pong naglalabas ng tabak. Ano po yung tabak? Ang ibig sabihin po noon, ang other term po doon ay gulok o kaya naman ay espada. Ano po, yun po ang ibig sabihin ng tabak. Ano po? So kung may nakakaintindi ng gulok, alam niyo po yung ginagamit sa mga palayan, ginagamit sa mga ano, ganun po yung itsura noon. At napakatalim po noon. Ano? So sabi po dito na ang prophetic word po ay hindi basta-basta nire-release. Kapag ka po kayo ay release lang ng release dahil po sinasabi ng Lord ganito sa akin, pwede pong magbigay po siya ng kadiliman sa iba. Alam niyo po yun, dahil po sa salita. Ano, naalala ko nung pumunta po ako ng mission sa Bicol, ano po, hallelujah, may mga narinig po ako ng mga testimonies nila na may pinapuntang mga pastor sa kanila, and then amen, totoo po yan, Nanay Selena, pantabas ano po, or gulok ano po. So sabi po doon na nung pumunta po ako doon sa kanila, may mga tao daw na nag-speak sa kanila, or may mga taong nagsabi sa kanila ng ganito, ganyan ganyan ano po, at nagdala sa kanila ng pagkatakot. Sinabi ng Panginoon mamamatay siya, sinabi ng Panginoon ganun. Hindi po ganun si Lord, na basta-basta na lamang. Ano po, kapag po may sinabi ang Panginoon, lagi pong may preparasyon. Lagi pong kapag nagbigay ang Lord ng warning, may solution. Nagigets niyo po ako, when God prophesy about death, lagi pong mayroong binibigay na solutions ang Panginoon. Maari pong ma-save pa yung tao na yun. Katulad ng lagi kong itinetestify po sa inyo na maaring ma-save pa yung tao na yun. Bakit siya pinakita ng Panginoon prophetically? Kasi kung mamamatay na yan talaga, ay hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay makikita natin yung tao na mamamatay. Ano po, nagigets po ninyo? May mga tao lang talaga na binigyan ng Panginoon ng kakayahan na nakikita nila yung mga bagay-bagay. That's why hindi na po lingid yun sa kanilang kaalaman. Parang ganito, kapag ikaw ay may mata, hindi nyo po pwedeng i-filter kung ano lang yung gusto nyong makita. Ang gusto ko lang makita magandang bagay. So hindi ako pwedeng makakita na nagsaksakan, hindi ako pwedeng makakita na aksidente, hindi po ganun. Kasi may mata ka, kaya mo makita ang maraming bagay. So ganun din po ang prophetic, ano po. At sinabi po dyan, the kingdom of heaven will be like 10 virgins. At ganun din po ang prophetic. Since prophetic is the language of heaven, or the language of kingdom of heaven, sabi dito, will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. So sabi doon, 5 of them were foolish and 5 were wise. So ibig sabihin, may mga tao po na nagkikere naman po sila ng prophetic word ng Panginoon, pero hindi po nila kayang i-carry. Ano po, para silang foolish, alam mo yung para silang mangmang. Hindi po nila alam kung paano nila i-carry, paano nila dadalhin yung prophetic word po na kanila pong dala-dala. Ano po, and God wanted us to understand na God wanted us to understand na kailangan po nating maging wise. Pag may word po na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay hindi lang po basta thou says the Lord, or the Bible says, or the Lord says. Ano po, hindi po pwedeng ganun. Kailangan maging wise ka. Paano ko po ba ito ma-deliver ng maayos?
paano ko po ba ito ma-share ng maayos, ano po. And sabi diyan, 5 of them were foolish and 5 were wise. So for when the foolish took their lamp, they took no oil with them. Alam niyo po yun, yung basta na lang may masabi lang. Ano po, at kaya sinabi ng Bible na discern those who prophesy. Kailangan pong i-discern po natin ang lahat ng nagpa-prophesy sa atin. Hindi po porket sinabing the Lord says or thou says the Lord or this is a prophetic word for you, tanggap ka ng tanggap. Kailangan po i-discern mo rin yung word of prophecy na iyo pong tinatanggap. Nagigets po natin? So bilang lingkod ng Panginoon, kailangan maging wise din tayo na hindi po lahat ng sinasabi sa atin ay galing kay Lord. Ano po, or hindi lahat ng naririnig natin ay nanggaling sa Panginoon. Kasi po kapag open ang ating mga tenga, pwede po nating marinig even the demons because they are a spiritual being. And having a spiritual hearing doesn't assure you that you can only hear the Holy Spirit. Madalas maririnig natin sila both. Mas madalas maririnig mo pa nga yung sarili mo dyan eh. Maririnig mo yung sarili mong isip na akala mo sa Panginoon pero ikaw lang pala yon. Ano po, and soon in time, ay mai-share ko din po sa inyo kung paano po natin yung tamang maririnig yung Panginoon sa ating pong mga buhay. At sabi diyan, huwag tayong maging wise. Ano po huwag tayong maging foolish, maging wise tayo. Kasi sabi po diyan na yung mga tao na naghahabol lamang po ng power, yung mga power lang, yung mga networker na prophetic, ano po, yung gusto lamang ay network. Pag sinabing network, ang gusto lamang po ay maraming naririnig, maraming nakikinig, maraming taong followers, maraming makikinig lang sa kanila, maraming gustong makarinig ng sinasabi nila, whatsoever, ganyan. Sabi po doon, hindi po sila nag-aano ng oil, walang oil. 'Di ba po? Kasi kapag may oil ang isang bagay, halimbawa yung naluto ni Sis Beb, kapag may oil 'yan, maganda eh, smooth yung halimbawa lumpia, smooth 'yan eh. Sa totoo lang, 'di ba po? Kapagka bakit po sa tinapay, 'di ba? Tingnan niyo po ang tinapay na walang oil, nako, kaya mong ipambato 'yan. 'Di ba? Sa totoo lang, napakatigas noon at pwede mong ipambalibang, pwede mong ipambato. 'Di ba po? So it is so important to have oil. Kasi kapagka ang prophetic word walang oil, hindi po yan lubricated or hindi po smooth. Ano po, hindi po smooth yung paglulunya. Napakahirap lunukin ng word na yan kasi wala siyang oil. Ano, at sabi dito, but the wise took flask of oil with their lamps. Pero yung mga matatalino, ang hinihingi nila yung oil sa Panginoon. Ano po, na Lord, bigyan mo ko ng understanding. So ibig sabihin, pag na-receive nila yung prophetic word, hindi lang po nila basta i-release. Iintindihin muna nila. At yun po ang sakit ng maraming prophetic people nowadays. Pag may na-receive, ganun na agad. 'Di ba? Pag may narinig, chika na agad. Kapag may narinig, kapag may nakitang vision, speak agad. Ano po, hindi mo na ina-understand na meron po tayong dapat na pinapakinggan doon. Ano po ba ito? 'Di ba kapag binigyan ka ni Lord ng vision, ang una kaagad tanong, Lord, para kanino? Para saan ito? At paano ko sasabihin ito? Hindi pwedeng narinig mo lang yung utos ay pumunta ka na kaagad. Oh, Beverly, pumunta ka ng tindahan. Pumunta ka ng tindahan. Pagdating mo doon, ay, ano nga pala gagawin ko dito? 'Di ba? Ay, wait lang. Wala pa pala yung utos. Balik uli ako sa nanay ko. Ay, hindi pwedeng ganon. Ano po, tapos saka mo lang sasabihin. Kaya alam niyo po, kapag may nag-share sa akin ng prophetic word, ang tanong ko kagad, na ipag-pray mo? Pag sinabing, ay, hindi pa po, pastor, ay, wala. 'Di ba? Wala na. Mamimiss mo na yung word ng Panginoon kasi hindi ka naging wise. Ano po, dapat pag may narinig kang salita ng Panginoon, may narinig kang spoken word of God, the most important is ipanalangin mo kaagad kung para saan, para kanino, saan ko po ba ito ibibigay, kasi importante po yung accuracy. Ano po, alam niyo po, yan po yung malaking trouble ng mga prophetic people nowadays, yung accuracy. Ano po, pag may narinig sila, chika agad. Pag may narinig, sasabihin agad. Halimbawa, may narinig sila about kay Ate Kelly. Alam mo, Ate Kelly, the Lord says this. Ngayon, pag tinanong ka na ni Ate Kelly, ay, para saan po yan, Pastor Carl? Ay, ewan ko, basta, sinabi ng Lord. Ay, hindi pwede pong ganon. Kailangan sure ka. No? Kasi sabi ng Bible, when you releases a prophetic word, you releases faith unto them, more than what you have. So kung ang faith ko ay 20%, ang nire-release ko po ay 40%.
Eh, paano yun? Eh, sabi doon, faith comes from hearing and hearing the word of God. Eh, paano kung sablay ang aking interpretation? Sablay ang aking understanding ay di 40%. Baka mamaya kung ang aking mai-share ay takot, ay 40% ng takot ang kanyang mare-receive. Kung ang mai-share ko ay doubt, aba ay di 40% ng doubt. Ay gaano kalaki yun? Di ba po, pwede na mag-damage yun ng isang tao. Nagigets po natin. That's why we need to be wise when it comes to prophesying. Kaya po as a prophetic warrior, kaya nga po may nakalagay dyan, warriors, di ba? Ang pangalan ng ministry ninyo, prayer warriors of God. So pag sinabing warrior ka, dapat alam mo yung battleground. Ano po? Yan nga po yung lagi ko rin na-share doon sa mga taga WTJR na nagsasabi sa, Pastor, gusto ko pong magnegosyo. Ang tanong ko kaagad, hindi anong magandang negosyo. 'Di ba? Anong alam mong negosyo? Kasi hindi naman pwedeng bumili ka ng sasakyan, tapos ang sasabihin mo, Pastor, gusto kong bumili ng sasakyan. O sige, anong brand ang gusto mong bilhin? Basta po yung tumatakbo, basta po yung nasasakyan, eh ano ngang brand eh, 'di ba? Kasi meron dalawang klase. Ano po, may dalawang klase. In different brands, meron pang dalawang klase, pwedeng manual at pwedeng automatic. So alin din yung gusto mo? 'Di ba? Baka mamaya ang binili mo manual tapos di ka marunong, 'di ba? O kaya naman, hindi mo alam gumamit ng automatic tapos yun ang binili mo. Diba? So ganun din po sa business. Hindi pwede magbi-business ka nang hindi mo alam. Eh paano pag wala kang tendera? Nagtayo ka ng bakery kasi may pondo ka. Pero hindi ka naman marunong magmasa ng tinapay, eh paano pag umalis yung panadero nyo, sarado na rin kayo. Di ba? Look at it, people of God. Di ba we need to be wise in everything? Di ba gusto mong magpastor? Kaya nga yan laging, diyan maraming tumatalikod sa akin kapag nagsasabi sila, Pastor, gusto ko maging full-time. Ang question ko kaagad, ready ka na bang mamura? Sabi ng pastor, anong mamura? Ready ka mamura. Bakit mumurahin ka nila? Kasi, una, dun sa calling mo. Ikalawa, mapapalayas ka sa bahay nyo. Diba? Ikatlo, pwedeng hindi ka maintindihan ng ibang tao because of your calling. Hindi po pastor, o hindi ka pwede mag full-time. Kasi hindi mo alam yung trabaho eh. Hindi mo alam yung bigat ng iyong papasukin. Akala mo ganun lamang, na kapag ginusto mo magpastor, ayun na. Kasi pag nagpastor ako, bless. Ay, yung fruits, bless. Pero yung process, hindi mo gugustuhin. Ano po, alam niyo ng mga leaders, alam niyo ng leader nyo, alam niyo ng sisbeb, kung paano siya nagsimula, kung paano siya nahirapan, alam niya yan. Ano, kaya masasabi niya yan. Ano po, at this young age, minsan sasabihin sa atin, bata-bata pa naman. Diba? Oo nga, bata nga ako, pero kung ako naman ay wise, kaya ko pong lagpasan sila. Diba po? Yan ang katwiran ko eh. Diba? Even nung ako po yung nagtatrabaho. Eh ano ngayon kung graduate sila ng college? Kung ako naman, kaya kong makipagsabayan sa mga college, kaya ko pa rin silang hawakan. So dumating yung time na nagkatrabaho ako, na-promote ako as assistant supervisor or assistant ship leader ng isang branch. Ano po, ang hawak ko mga college degree, pero sila yung crew, ako yung assistant supervisor. 'Di ba? Tapos meron nagsasabi, ang talino daw noon kasi cum laude, magna cum laude, laude. Ako nga wala eh. 'Di ba? Loud lang ang meron ako. 'Di ba? Kasi maingay ako. Loud lang. Yun lang meron ako. Walang cum laude, wag nang magna cum laude, loud lang. Yun lang yung meron ako. Kasi kapag hindi naiintindihan, sinisigawan ko. So maingay ako, ganun ako katindi. Ganun ako kaingay. Ano po? That's why we need to be wise. Ano po? Kaya nga po, nais ko pong iparating sa inyo ngayon, ano po, when it comes to prophetic, pag sinabing warrior, prayer warrior, o dapat pag prayer warrior ka, alam mo kung paano makipaglaban sa prayer. Hindi po yung pataasan ng boses o kaya pagaling nga magsandara baba. Ano po, yung iba masabi lang na prayer warriors, wala. Kahit hindi ka na mag-roar, kahit hindi ka na maganyan. Ano po? Kahapon nga no, nag-aaral kami ng aming soteriology. Na-share ko yan sa kanila, sa aking mga SFM, sa aking mga ministers na nag-i-school ng soteriology. Sabi ko sa kanila, di ba, nakita nyo dyan, when you have answered prayers, it will speak unto you loudly
na ikaw po'y naririnig ng Panginoon. Kasi sabi doon, ask and it will be given to you. Ano po? Kasi kung ikaw ay friend of God, kung ikaw po ay children of God na, ano man po ang hingin natin sa Ama, ito po ay ipinagkakaloob at binibigay po niya. Ano po, kaya kapag humingi tayo ng healing, ang healing ay nandoon. Pag humingi tayo ng deliverance, ang deliverance ay nandoon. Kapag humingi tayo ng freedom, ang freedom ay ibinibigay. Ano po, kasi ikaw po ay naging wise. Ikaw po ay may oil na dala-dala. Kaya po pansinin ninyo kapag ang preacher, nagpe-preach lang tas walang oil, di ba nakakatamad, alam mo yung nakakaantok, tapos nakakabagot, tapos parang walang sense yung mga sinasabi and wala kang gaanong matututunan. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi ko, ang ituturo lang lagi sa iyo ay pagmamahal. 'Di ba? Pagmamahal, hope, respect to other, characteristic. Pero paano pa po ba yung paglakad ng Christ-likeness? So hindi na ituturo kasi hindi nila alam or hindi nila nalalakaran. Kasi hindi mo naman kayang ibigay yung hindi Hindi mo naman kayang ibigay yung wala ka. So if I am walking prophetically with accuracy, maituturo ko po ito ng mabilis sa inyo. Hindi ko na kailangan mag-doubt sa aking mga sasabihin. Kasi may merong evidence. Ano po? Ang sabi po dito, but the wise took flasks of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all become drowsy and asleep. Ayan. So sabi po dito, yun daw po nga foolish, inaantok na. Ano po, drowsy and asleep na. Ano po, kumbaga ika nga ay pagod na, walang-wala ka na, tapos tulog-tulog ka pa. Kaya alam nyo na po, yung mga patulog-tulog dyan, hallelujah, mga patulog-tulog dyan, walang oil. Yung mga laging tulog, wala yung oil. Diba? They are drowsy and they are asleep because they have no oil in them. Kasi kung ikaw may oil ka, dapat ready ka lagi to receive something from the Lord. Kasi kung may oil ka, hindi ka dapat patulog-tulog katulad ng foolish na yon na mga virgins. 'Di ba po? Hindi naman sinabing hindi sila pure. Virgin nga eh. Pag sinabing virgin, ibig sabihin pure. Ano po? Hallelujah, Jesus. So nagigets po natin? Thank you, Jesus. Ano po? Kaya sabi po doon, na yung mga walang oil, mahilig matulog yan. Ano po? Prayer meeting, tulog. 'Di ba? Discipleship, tulog. Equipping, tulog. 'Di ba? Church service, log 2. Ano po? At sabi dito, but at midnight, there was a cry. Here is the bridegroom. Come out to meet him. Ano? Andito na ika yung bridegroom. Lumabas na kayo at i-meet natin siya. Ano? Sabi doon, and all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil. Diba? Oy, sis Beb, baka pwede naman tulungan mo ako ng ipipreach. Ano naman pwedeng tulungan mo akong bigyan ng word ni Lord? Kasi ang hirap-hirap talaga. Alam niyo po, hindi niyo naman po kailangang tanungin or hindi niyo naman po kailangan mahirapan na alamin kung ano yung word na ibibigay sa inyo ni Lord. As long as you have the oil, it will become easy to you. Ano po? Hindi dahil aral ka. Because when you have the Holy Spirit, minsan kahit yung pinag-aralan mo na mismo, darating at darating pa rin sa point na merong ibang sasabihin doon. Merong ibang word na ibibigay sa iyo ang Panginoon doon. Minsan nga po, ito na yung ipipreach mo, ready na, meron ka ng guide, meron ka ng kodigo, tapos biglang sasabihin ni Holy Spirit, change it. I don't want it. So mapapaganon ka na, Lord, kailangan talaga 30 minutes? Diba 30 minutes, papapalitan mo, Lord? Kasi ayaw niya. Totoo yan. Naranasan ko yan. Alam niyo po yun? Nakailang tumbling na yata ako para alamin kung ano yung word ng Panginoon, pero hindi kasi yun ang pinapasabi ng Lord. Hindi yun yung word na ibinibigay ng Panginoon. Ano po? Kaya sabi doon, yung mga foolish, sabi doon, said to the wise, bigyan daw sila ng oil. Di ba? Minsan, ganun yung mga foolish. Hinahabol nila yung power. Hinahabol nila yung anointing. Oy, bigyan mo naman ako, sis Beb, ng anointing dyan. Please, lay me hands. Diba? I-lay hands mo naman ako para magkaroon din ako ng anointing power. Walang ganon. Ano po? Unless your mind is changed and become wise, then doon pa lamang po yun. Kaya alam nyo, kahit po i-lay hands ka pa ng 10,000,
na mga anointed vessels of God na mala Benny Hinn o kaya ay mala David Diga Hernandez, mga 10,000 na ganyan, or mga prophet Shepherd Bushiri, mga ganyan, kung hindi ka naman po wise, pagdating sa pinagkatiwala ni Lord, sayang. Di ba? Parang kang binigyan ng 1,000,000 na kapag wala kang understanding, hindi ka wise na gamitin yung 1,000,000 mo, mauubos at mauubos din yun. Nagigets po natin? And sabi po doon, give us some of your oil for our lamps are going out. Di ba minsan ganun tayo? Di ba? Uy, Pastor Carl, magpipreach po ako bukas. Ipag-pray niyo ho ako ha. Kasi nangangailangan ako ng prayer kapag magpipreach ako, hindi kapag nilagay ka dyan ni Lord, you are there. Diba? Although yes, sinabi sa atin na as a preacher, as a lingkod ng Panginoon, kailangan natin ng backup prayer. Pero hindi sa lahat ng oras ay kailangan nyo pong sabihan yung mga tao na, uy, pag-pray mo ako kasi magaganto ko, kasi magaganyan ako. When God called you there, binigyan ka niya ng authority dyan. Diba? Yan nga yung sinasabi ko na kapag ka ibinigay sa iyo ang land na yun, hindi mo na kailangan masyado pang ipaka-intercede. Diba? As apostolic ministry, yun yung isa sa bagay na natutunan namin. When God given vision, you need action, not warfare. Ang warfare, ginagawa yun if you are breaking strongholds. Pero kapag dating sa vision ni Lord, ang kailangan nun action plan. Paano ko to aayusin? Diba? Sabi ng Bible na, pwede bang gumawa ka ng bahay? Tapos ipagwa-warfare mo, Father, in the mighty name of Jesus, itinataas ko ang materyales, itinataas ko ang hollow blocks, itinataas ko ang yero, pero wala ka namang plano. Paano mangyayari yung bahay? Paano magagawa yung building? Warfare lang tayo. Pag-pray lang natin, Lord, nandiyan na yung pambili, nandiyan na, pero hindi mo naman alam kung paano gastusin. Di ba? Bumili ka na nga lamang ng tiles, nung may makita ka, tiles yata ito, sige, ito na lang. Di ba? Hindi mo man lang pinili yung pinakamaganda, hindi mo man lang plinano yung pinaka-the best. Basta lang. Di ba po? So I am telling you na I'm not against in warfare, I'm not against in that, pero when it comes that God given you vision, kapatid, you need action at you need action plan. Ano po? Kasi kapag binigyan ka ni Lord ng vision, you need to plan on it. Ano po? Even naman po yung mga Israelites before, bago sila makadigma, di ba? Nagsisend nga sila ng spy Para ano? Para makapagplano sila. Saan sila lulusot? Saan sila lalabas? Saan sila mag-e-enter? Paano nila pababagsakin ang kanilang kalaban? Nagigets po ninyo? Diba? So everything, so we need the plans. We need that action plan. So as a prophetic warrior ng Panginoon, ganun din. Dahil nakikita mo yung problem, nakikita mo rin dapat yung solution. Hindi lang puro problem ang nakikita. As a prophetic vessel of God, hindi lang pwedeng palaging problem ang nakikita. Anong solusyon? Kasi yung mga prophet, hindi naman yung nilagay ng Panginoon para paproblemahin yung hari. Oy, mahal na hari, nakikita ko may problema. Nung tinanong, prophet, anong sabi ng Panginoon? Anong solusyon? Hindi ko alam, basta gumawa ka na lang ng paraan. Mahal na hari, bahala ka na dyan, ha? Diba, they see solution. They see the solution. Kaya nga po sinabi ng Bible na we need the prophets, we need apostles, because a prophet can give you solution, but apostle can give you a complete master plan because they are the sent ones. They are in the government or in the governance. They are placed for governance. Diba? They are placed for governance. Alam nila yung order na ibinibigay. This is the master plan. Ano po, kasi yung mga apostolic ang calling, para po sila yung mga king before. Ano po, they also need the prophets, but not all the times kailangan natin na vision. Dapat maging wise din po tayo. Maging warriors tayo, na alam natin yun. Alam natin kung paano tayo makikidigma. Alam natin kung paano natin ilalaban yung pinapagawa ni Lord. Ano po, because in my journey, I see a lot of prophecy na hindi po naganap, not because hindi siya ikinater, but because there is no plan, no master plan, no planning at all. Basta na. Yung iba naman, nandiyan na yung prophetic word, ang sasabihin pa, I need confirmation. Hindi mo nga alam yung master plan. Paano mo malalaman yung confirmation? Di ba po? So many people, they know the vision,
But because they don't know the action, they also don't know the master plan kung paano po nila i-act yung bagay na yun. Hallelujah, Jesus. And sabi doon, sabi pa dito, then all those virgins, ay wala na pala ako doon. Wait lang. But the wise answered saying, since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourself. Diba? So parang sinasabi ng Panginoon or sinasabi sa atin dito ng word ng Panginoon na hindi rin kasi laging enough kung ano po yung meron yung mga wise. Ano po, kailangan natin maging matalino. Naalala ko po yung merong isang tao na lumapit sa akin about finances, ano po, at sabi niya, "Pastor, ganito, meron naman akong pera, pero ganito ganyan yung dapat kong gawin." Sabi ko, "Wag muna. Not because you have the exact money na kailangan, ay go ka na." Ano po? Ay go ka na. Ano po, halimbawa, magbi-business ka, ang kailangan mo ay 100K, hindi naman po 100K lang ang kailangan mo doon. Kailangan mo man ng 150 or mga 200,000. Bakit? Kasi meron pa pong permit yan. Hindi naman po yung ititinda mo lang yung iisipin mo. Hindi lang naman kailangan yung pwesto lang. Hindi naman kailangan na ano lang. Hindi naman kailangan na kung ano lang yung kailangan mo yun na talaga. Parang halimbawa, kapag bumili ka ng lupa, hindi naman pwedeng yung pambili mo lang ng lupa. Ano yun? Hindi na inonotaryo. Hindi na i-attorney. Hindi na papalipat yung pangalan. Wala nang paglalakad ng papel. Meron pa 'yan. Gagastos at gagastos ka pa diyan. Paano ko po nalaman? Kasi ang aking tatay po ay marami po siyang nakakasama na naggaganyan. Ano po, ang aking pong tatay ay naging agent din ng mga lupa-lupa. Kaya meron akong idea about sa ganyan. Ano po, and that is what I am telling you, people of God, na we need to be wise in everything. Sa ministry, hindi pwedeng ikaw po ay theologically graduated lang. Dapat anointed ka. Aanin mo naman yung theological background mo kung wala naman yung anointing oil. E di patay ang ministry kapag walang anointing. Di ba? Puro program, pero walang freedom. Di ba? Puro praise, pero walang transform. Diba, magiging ganun lang tayo. Hindi tayo church. Ang tawag sa atin ay organisasyon lang. Kasi ang organization, depende sa rules. Kung ano yung rules, edi yun na yun. Pero iba kasi kapag anointed church eh. Iba kapag anointed vessel ka. I'm not degrading somebody. I'm not degrading anyone. But what I am telling is, mahirap lumakad nang hindi ka doon nilagay ng Panginoon. Ano po, pero kung ikaw kahit bata ka, kapag inilagay ka doon ng Panginoon, inilalagay ka ni Lord. Kaya mo yung gawin. Marami nga po ako nakilala mga bishop before. Diba, tinatakot kami, mahirap maglakad ng papel sa SEC. Bakit nalakad namin? Sabi daw, ang mahal ng gagastusin, Diyos mio, wala pang 5,000 yung nagastos. Tapos ang dami daw gagastusin. Paano nangyari yun? Diba, sabi ko, tinan mo itong mga to. Gusto lang mag-umbrella. Gusto ka lang mag-umbrella kasi marami kang member. Diba? Sabi ko, ang galing. Business-minded si pastor or si bishop. Hindi siya anointed. Diba? Kasi kung anointed, merong fatherly love. May tamang pagga-guide, hindi i-manipulate, hindi sasakalin. Ano po? At marami akong nakilala na mga ganyan. Ano po? Na alam niyo, ginawa ko na lamang, pagpasok sa kabila, ay labas sa kabila. Sabi ko, okay, mahirap daw. Sige, try natin. Ako pa naman, mahilig ako sa challenge. Sabi daw, mahal pala magpa-SEC, Sige, testingin natin. Ayan, nakaregister na kami ng SEC. Hindi naman pala mahirap. Si Bishop lang ang nagpapahirap doon sa mga bagong pioneer. Kasi ignorant kayo wala kayong alam, hindi kayo wise doon. Kaya, ang iisipin nyo, oo nga, mahirap nga. O siya, sige, Bishop, ano pong ang gagawin natin? Maglagay ka ng mga 20% ng tithes and offering nyo as mission tithes, ibigay nyo sa main. Tapos, lahat ng activity, lahat ng ganito, wala na, hindi na nasunod yung mandates. Mandate na ni Bishop, hindi na mandate ni Lord ang nasunod. Puro na lang rules. Diba, as alingkod ng Panginoon, ang trabaho natin ay hindi lang sumunod sa law. We need to fulfill the law. Ano po? Nagigets natin? We are not here just to have the law, but to fulfill the law na ibinigay sa atin ng Panginoon. Diba? Meron pa dyan na minamaliit pa kami dati. Nako, ganto, ganyan.
Sabi nung dati, hindi ka pa naman ordained na hindi ka pa naman ordained na pastor, and ganyan-ganyan. Ayun ho, di ba? Kaunti na lang. 'Di ba? Mas mataas pa yung ibinigay na promosyon sa akin ng Panginoon. Siyang nagmagaling, ay nandun sa pinakamababang posisyon. At yung posisyon na ibinigay ng Panginoon, yung promosyon na ibinigay ng Panginoon ay mas pa. 'Di ba? Minsan nga naisip ko, akala ko pag sinabing mga reverend, mga 50 years old na. Hindi mo naman pala kailangan maging 50 years old para po maging reverend. When God given you this, it is for you. Wala makakapag-unseat sa'yo kahit puti na ang buhok nila. Kapag nilagay ka ni Lord, nilagay ka ni Lord. Sabi nila, para masabi daw na apostol ka, kailangan may 15 churches, 1,000 members. Diba? Sabi ko, saan kaya sa Bible ko yun makikita? Sinabi doon, for you to be able to be told as an apostle, you are followed by signs, wonders, and miracle. Diba? Hindi followed by many people, followed by 15 church, followed by this and that. The Lord says, if there is an apostle in the midst of you, they are followed by signs, wonders, and miracle. So sapat na yung approval. Hindi natin kailangan ng sobrang daming church member para masabing tayo ay hindi apostol. Or para masabing tayo ay apostol. Nagigets po natin? That's why we need to be wise. Kasi ang kaaway, mahilig magsinungaling. So kung ano yung hindi mo alam, papasinungalingan nila. Masasabihin nila, mahirap mag-asikaso sa SEC, maraming gastos. Tapos nung nilakad namin, ito na naman pala yung gastusin. Sabi ko, paano naging mahirap to? Diba? Mahirap maglakad. Diba? Siguro ako naggapang sila. Kasi nung naglakad kami ng papel, hindi naman kami nahirapan. Siguro ako gapang ginawa nila, kaya nahirapan sila, no? Diba? Kaya minsan mapapatawa ka na lang na, Lord, akala ko ba naman mahirap? Basic lang pala kapag ikaw ang aming kasama. Kasi sabi mo, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Minsan marami nagagalit sa akin bilang yung pastor. May naalala pa ako, may napunta ng commission, sabi sa akin, marami ka pang hirap na pagdadaanan bilang pastor. Sabi ko, thank you Lord, at hindi po ako hinayaan ng Panginoon na maghirap, mag-perish, kasi yun ang plano niya. Di ba? The promise of the Lord is not for us to perish, but the plan of the Lord for us is to be prosper in life. Hindi po ito about sa pera. Kasi kung pera ang usapan, katulad nyo lang din ho ako, wala ho ako niyan. Di ba? Si Judith meron. Pero alam niyo po yung nagbibigay ng confidence sa isang Kristiyano. Minsan nga ni-review ako ng isang leader ng church. Sabi niya, alam mo anak, mayaman tayo. Sabi ko, hindi pa naman po. Alam mo, sabi niya sa akin, in Jesus' name, mayaman tayo kasi mayaman ang ating Ama. Sabi doon, He can give you, according to His riches. Kung mayaman siya, mayaman tayo. Sabi ko, oo nga naman. Diba? Kaya pala nung in-interview si Tete Lestay or si King Reyes, ang sabi niya noon? I am more than billionaire because my father owns the world. Sabi ko, nga no? Sobrang yaman pala ng tatay ko pag may-ari niya yung buong mundo. At lahat ng mga created things sa mundong ito. That's why as a warrior, we need to be wise, mga kapatid. Hindi lang basta kuda ng kuda. Hindi lang basta, the Lord says this, I prophesy this, I prophesy this. You need to be warriors. Ano po ba ang warriors? Bago sumabak sa gera, may master plan. Diba? Kapag may plan A, dapat may plan B. Hindi pagkatapos ng plan A, retreat, takbo na. Diba? Hindi natin aya. Malakas ang demonyo. Diba? Samantalang mas malakas ka dun, bro. Kasi kung binigyan ka ng dominion, binigyan ka po ng dominion, binigyan ka ng authority over spiritual thing. Paano ko po nasabi? Basahin niyo po ang Genesis. Binigyan ng tao ng dominion over everything that is created by God. Luke chapter 10 verse 19, God given us authority over spiritual thing. O doon pa lang, wala nang laban sa yung demonyo. Kasi wala namang binigay sa kanya. Kasi kung meron siya nun, bakit pa siya magnanakaw? Diba, matatawa ka nga minsan, sasabihin ng ibang mga tao, yung mga prophetic na yan, galing yan sa demonyo. Paano naman magnanakaw yung demonyo kung meron siya nun? Kaya nga niya ninakaw, wala siya nun eh.
'Di ba, ikaw ba magnanakaw ka ng ref kung may ref kayo? Eh, dagdag gastos 'yon. Dagdag bayarin. Kung ako man may aircon dito sa bahay, hindi na ako magnanakaw ng aircon. Kasi dagdag bayarin 'yon sa kuryente. So meaning kaya mo ninakaw, wala ka nun. So the Bible says in John 10:10 that the works of the enemy is to steal, to kill, and to destroy. Bakit pinapatay niya? Kasi wala siyang buhay. Bakit niya ninanakaw? Wala siya nun. Wala siyang gift, wala siyang authority, wala siyang power. Everything, wala siya. Sino po bang tumalo sa kanya? Hindi naman si Jesus. Ang tumalo sa kanya si Angel Michael, kanang kamay lang ng Panginoon. Kanang kamay pa lang yun, nalugi na siya. Oy, ano ka pa, anak ka. Tagapagmana ka. Huwag mo naman sanang yung mana mo, ibigay mo pa sa demonyo. 'Di ba? Masasabi ko lang na demonyo ka. Kasi yung mana mo, ipinamigay mo pa. 'Di ba? We need to be wise. Ano po, kaya as a prophetic, hallelujah Jesus, sabi po dyan, number 1, be prepared for the time is certain. Ano po, maging prepared tayo kasi hindi po natin naalam kung ano po ang oras. Sabi po ng Mateo 25:24, 5 of them were foolish and 5 were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the wise took flasks of oil with their lamps. And God wanted us to understand, ano po, na kailangan lagi tayong maging prepare. Kailangan lagi tayong maging handa. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung bridegroom na ating pong hinihintay. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Ano po, kaya as a prophetic warrior ng Panginoon, dapat equip ka. Hindi lang basta salita ng salita. Dapat well planned, well understood kung ano yung plano. Hindi pwedeng ang alam mo lang ay soteriology. Okay, you have the study about salvation, and then what is salvation? Binigyan ng meaning, pastor, salvation is this and this and that. No, you are saved to save other. You are not saved to argue with other. You are saved because you need to save other. Same thing. Na sinabi ng Panginoon, kung siya ay ilaw, ano ka? Ikaw yung gamo-gamo, sa liboy-boy ka lang. Alam niyo yun? Ikaw yung gamo-gamo, ikaw yung, ano ba to? Diba? Piste ka doon sa ilaw. Diba? Pili na lang kayo. If your father is a lamp, then you are, if your father is a light, what are you? Are you a light or are you gamo-gamo? Pinipiste mo yung mga ilaw para mamatay. Kasi nung nag-start pa lamang kami dati, wala pa kaming kuryente, ganun eh. Pag maraming gamo-gamo doon, tinatakpan namin yung ilaw. Kasi pinapatay niya yung ilaw ng apoy. Di ba? So, alin tayo doon? Tayo ba yung tipo ng tao na prophesy, pero nanggaling lang sa sarili natin, that will kill the lamp of other, that will kill the light of other? We are called to spread the good news, not to judge their goodness. We are called to preach. Sabi ko nga, tayo sinave ni Lord para maging tagapagturo, hindi nagtuturo. 'Di ba? Tayo tinawag ng Panginoon na gumanap. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para magpanggap. Kasi maraming Kristiyano nagpapanggap lang. Nagpapanggap na matuwid pero hindi naman. Baliko-baliko. 'Di ba? Nagpapanggap na okay. Pero hindi naman talaga okay. Di ba? Pagkarap yung mga leaders at mga pastor, kapag tinanong, are you okay? Because the Lord is telling me that you are not okay today. Hindi, okay lang po ako. Totoo po yan. Pero mamaya makita mo sa notes, Lord, ikaw na po ang bahala sa lahat. Kalak ba okay ito? Lord, ipinagkakatiwala ko na sa iyo. I surrender everything. Diba? Sana all maganda ang buhay. Lord, sana mas maganda yung bahay. You see, people of God,
That's why we need to be prepared. Kaya pa ang prophetic, ito po ay magdadala sa atin in the future na tayo po ay i-prepare para alam na natin yung ating pupuntahan. Alam niyo po, kung hindi po siguro because of the prophetic word of every prophetic warrior na ipinadala sa akin ng Panginoon, hindi po siguro nag-stand na ministry na meron po ako ngayon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, the Lord given me this vision or this word. Focus on walking the Jesus road and I will make you fruitful. Pero na mga una-una sa WTJR, hindi po ako fruitful. Wala akong tao, wala equipment, walang kwarta, everything wala. But God fulfilled His word. Be wise and obey. Kaya sabi dito, be prepared for we never know the time of His coming. Maging handa po tayo palagi. Diba? Hindi pwedeng basta lamang speak ng speak. Alam nyo, maraming prophetic people nowadays speak ng speak. Pero ano kaya yung na-fulfill? Sabi ng prophetic word. Pero ano kaya nagaganap sa buhay nila? May kaganapan kaya? Kasi ako, masasabi ko sa lahat ng pinagdadaanan ko, thank you Lord because it is a fulfillment of what is prophesied 2 years, 3 years ago in my life. At excited ako na maranasan pa yung mga paparating pa. Sabi dito, light, it represents your faith. Oil, it is the works, the gathering, the fellowship, and the anointing that you carry. Diba? Marami pong ibig sabihin ng oil. Hindi lang po siya basta power. Saan ka ba inanoint ni Lord? Ano bang trabaho mo sa kanyang kingdom? Ikaw po ba ay nakikipag-fellowship with the believer? Kaso kung ikaw, hinihate mo yung mga believers to have fellowship, wala kang love. At kapag wala kang love, wala din ang Ama sa'yo. That's why we need fellowship. Oil refiller, ito po ay ang Panginoon. Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Bakit kaya may mga tao na kahit anong grabe ng pinagdaanan nila, hindi po sila bumabagsak? Kasi kilala nila yung nagre-refill ng kanilang ningas. Wala silang pakialam kahit ilang bultong gamo-gamo ang pumatay ng kanilang apoy. Dahil marami silang reserve na oil. Di ba? Sabi ko nga po kanina, yung mga walang oil, yun yung mga tulog-tulog, yun yung mga tamad-tamad. Kaya pansinin ninyo, di ba, kapag dumating na po yung bagyo, wala din silang bubunuting oil. Dumating yung storm ng buhay, walang bubunuting word ni Lord. Kailangan pumunta sis Beb, kailangan ko ng word ni Lord, baka mayroong word para sa'yo. Ginawa mo naman kaming manghuhula. Di ba? Ginawa mo naman kaming albularyo. Di ba? Teka, kaunting bulong lang to. Mga ganon. Di ba? Minsan may mga ganon. Kasi bakit naranasan ko na experience ko po yan. May lalapit sa akin, Pastor Carl, may pinagdadaanan ako. Ano kayong word ni Lord? Sabi ko, abay malay ko. Di ba? Ano bang pinagdadaanan mo? Di ba? Alam nga namang magbibigay ako ng word. Di ba? Naalala ko yung isang vessel before. Nasabi niya sa akin, Pastor Carl. Di ba? May isa kaming member na wala ng magulang. Nag-prophesy siya. Sabi niya, bro, pag uwi mo sa bahay ninyo, puntahan mo agad yung tatay mo. Napamulaga yung member naming isa. Sabi niya po, puntahan mo yung tatay mo. Sabi ko, bro, wala na siyang tatay, patay na. Ano, pupuntahan niya sementeryo, 12 ng gabi? Aray ko. Diba? Magiging ganun po tayo, magiging katawa-tawa tayo kapag we are out of context. Diba? Kaya alam nyo, hindi ako basta-basta nagre-reply doon sa mga tao na sa tanungin ako kung anong word ni Lord para sa kanila.
'Di ba? Baka magmukha akong drug lord, para ako napapraning. Hindi, Nanay Selena, ang sabi ng Panginoon, magpakatatag ka. Pero yung pinagdadaanan mo, wala kang pera. O sige, walang-wala ka na, may bayarin ka, tapos makatatag ka lang bro, kapit ka lang. Di ba, pitik-pitikin mo lang, baka sakaling may lumaglag na blue bills. Di ba? Parang out of context naman yun. That's why it is so important to be wise. We need equipping. Ano po? Pastor Carl, paano po ako magiging magaling sa ministry? Magdebosyon ka. Teka bro, parang out of context ka. Dapat ang sagot, mag-equip ka. That's the reason why God given us apostles, prophet, evangelists, pastors, and teacher for you to be equipped for the good work. Kaya kapag may nangingi po sa inyo na, Pastor Carl, paano po kaya ako magiging sa ministry, i-equip mo. Huwag mo sabi magdebosyon. Kailangan niya ng equipper. Di ba? Ayun, kaya nag-equip ng sarili. Nagkaroon ng self-learning. Ayun, naging prideful naman. May sarili na siyang doktrina. Ano po? Aray ko. Napanood niyo na po ba yung sa Reels? Yung akala niya si Moises siya, tapos nung umalon, pinayod ng alon. Ano, takbo. Pabalik. Pinayod ng alon. Ano? Naalala ko, pinapanood siya nila Prophet Tommy Arayomi, tsaka ni Bishop, yung kasama niyang Bishop, nagtawanan sila. Sabi niya, when you think you are like Moses, you can depart the sea, and then the sea departed you. Di ba? Baliktad ang nangyari. Di ba? Instead na yung sea ma-depart, ikaw yung na-depart. Alam niyo po, di ba? Lahat sila nagtumbahan sila lahat kasi ang lakas ng alon. Sabi ko, ayun. Di ba? Grabe. Grabe yung hermeneutics nila. Very accurate. Di ba? Equip. Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi ko po sinasabi na hindi natin kailangan ng old wine. Sometimes kailangan natin ng equipping ng old wine, pero hindi lahat ng nasa old wine kailangan nating i-copy. Because an old jar cannot hold a new wine. That's the reason why. Hallelujah, Jesus. Makinood ka muna po kay Kuya. Dali. Yung? Yung stick ko. Ay, hindi ko alam kung nasaan po. Huwag ikaw po maingay. Malakad po doon. Oo, pag ikaw ingay, tinan mo, tinatawanan ka nila, sabi niya, ay, ang pangit daw ng mukha. Huwag yung biyak. Diba? Hallelujah. Diba? We get it, people of God. Without the source of your oil, you will never be prepared in what is going to come. Kung wala po yung nagre-refill ng ating oil, at kung wala din po yung delivery ng atin ng oil, hindi po tayo mape-prepare. Hallelujah. Kaya po binigyan tayo ng mga shepherd kasi sila yung magdadala sa atin ng equipping, sila yung magbibigay sa atin ng knowledge and understanding. Salt represent your leaders who preserves the fire in you. Yung salt? Kaya sinabi doon, be salt and be lights. Marami gusto maging light kasi gusto nila ng fame. Pero ayaw nila magkaroon ng salt, ayaw nila ma-preserve sila. Kasi sila na yung pinakamagaling or gusto nila sila yung naging fronts. Di ba? Hallelujah. Di ba? Meron pa nga po ako mga narinig sa ibang mga churches na ginawa ng business. Kailangan pag naging guest speaker mo sila, kailangan ay mga nasa 15K to 20K daw yung love gift. Kaya nga love gift. Pero yung pagmamahal niya ipinilit. Di ba? Alam niyo ang sagot ko doon sa mga nag-share, sabi ko, wag na lang kayong mahalin si pastor. Ang mahal niya kasing mahalin 20 mil. Kaya nga love gift, kung ano yung bukal sa puso, kung ano yung ibinigay.
Hindi naman, sabi ko, grabe namang mahal yan. Di ba? Hallelujah, Jesus. Yes, andun na may mga pangangailangan tayo, but the Lord promised us that He will provide. Ano po, pero saklap naman nun kung ang pagmamahal sa iyo ay may presyo. Hallelujah, Jesus. Diba, number 2, knowing your position and be ready with your gift. Ayan, as a warrior, hindi lang po dapat nagbibilang tayo ng oras. Nagbibilang tayo ng timing. Alam natin yung timing. Ikalawa, dapat alam natin yung gift na ibinigay sa atin. Kasi may mga tao nagpapaka-prophetic, hindi naman prophetic, kaya mukha silang pathetic. No, rhyme yun. Di ba? Di ba? Mukha silang manghuhula. Di ba? Parang minsan mas magaling pa yung psychic kaysa sa kanila. Chamba-chamba, pag chumamba, oy, praise the Lord. Pag hindi chumamba, hindi yun, hindi, nagbago ang isip ni Lord. Di ba? Wait lang, medyo nagkamali lang siguro ako ng naririnig. Baka kulang lang ako ng ear, ng paglilinis ng tenga. Among people of God. Sabi ng Mateo 24:45-47, who then is the faithful and wise servant? Sino po kaya yung faithful at matatalinong servant? Hindi naman po hinahanap ni Lord yung faithful and foolish. Ang hinahanap niya, faithful and wise. Para pagkatiwalaan ka ni Lord, you need to be wise. Kasi yung mga matatalino, bigyan mo ng konti, kayang paramihin. Bigyan mo ng maliit, kaya ng palakihin. Ano po, pero yung foolish, pag binigyan mo ng problema, yun, kaya nila yung palakihin. Diba? Pag binigyan mo ng maliit na chismis, kaya nilang padamihin. Diba? That's why God wanted us to be faithful and to be wise. Yun yung hinahanap ng Panginoon. Kaya kapatid, ikaw malalaman mo sa sarili mo, are you faithful unto God? And are you wise in everything that He give? Binigyan ka ng pera, pinambingo plus mo, pinang-scatter mo, kaya scatter yung buhay mo. Tapos mangingi ka ng prayer. Sis Beb, pahingi nga po ng prayer. Paki-cast out nga yung poverty. Hindi. Ka-cast out ko yung mind mo. Hindi yung poverty. No, kaya nga sinabi ng Bible na change the pattern, be subjected to the renewing of mind. Bakit renewing of mind? Oo nga, na-cast out natin yung poverty, pero yung mind mo naman pang-scatter. Wala, scatter din yung buhay mo. Di ba po? Kaya alam nyo po, meron naman tayong gifts, pero pag hindi natin alam gamitin yung gifts, magmumukha tayong walang alam. No, magmumukha tayong walang understanding about doon. Alam nyo po, sabi ko, ganun pala, hindi pala kailangan pagalingan sa prophetic, kailangan pala pagalingan na alamin kung ano yung gifts niya. Diba? Kasi nung nagsisimula po lang po ako ng prophetic, hindi ko po inisip kung paano ko magiging magaling sa vision, kung paano ko makakapag-prophesy ng nation. Alam niyo po, ang ginol ko, paano ako gagaling sa pinagkatiwala ni Lord. Kahit na po hindi ako magaling sumayaw or hindi ako magaling kumembot, kung ako po'y magpa-practice araw-araw, lalambot yun. Diba po? Totoo yan. May mga narinig po akong testimony na nung nagsisimula po sila ng paglilingkod kay Lord, ang kanila pong kantay, kanan-kanan, kaliwa-kaliwa. Minsan parang pinagtalok ng palay, may pakanan, may pakaliwa, may pataas, may pababa. Spaghetti, pataas at pababa ang tono. Pero ngayon, mga pinagpala ng Panginoon, mga worship leader na, bakit? Alam po nila na hindi sila magaling sa gift, pero binigyan nila ng value yung kanilang oras para i-practice yung gift. At ipinosisyon nila yung sarili nila sa gift na nais nila. 'Di ba? Merong mga tao gifted sila pero hindi nila pinoposition yung sarili nila doon sa gift. Kaya yung gift sayang. 'Di ba? Nilagay sila ng Panginoon sa evangelism, nagiging prophetic calling. Nilagay ng Panginoon sa preaching, nagiging teaching. Di ba po? Nilagay ng Panginoon sa mission, dahil tamad siya, ang gusto niya, nakamukmuk siya sa bahay doon, mag-online na lang ako. Di ba? Kasi si Sis Beb, nag-improve siya sa online, ako din. Uy,
Walang ganon, walang copy-paste sa calling. Guide lang natin sila. Kung paano natin malalaman kung ano yung pinagkatiwala ni Lord sa atin. Ano po? Kaya sabi dito, whom his master has set over his household. Ano po, ang nais ng Panginoon kung anong pinagkatiwala niya sa household mo, maging faithful at maging wise ka. Ano po, alam niyo po pag ang unggoy, pinakitaan niyo ng saging at 1 million, ang pipiliin niya saging. Kasi hindi niya alam na yung 1 million kayang bumili ng maraming saging. Diba? Kasi ang unggoy, tuso yun. Ang gusto niya yung papakinabangan niya agad. Pero afterwards nga. At ganun din. Yung mga taong foolish, ang gusto nila yung passive, yung agad-agad, nandiyan, yung agad-agad ay marireceive nila kaagad. Marireceive nila agad yung promotion, marireceive agad nila yung jowa, marireceive agad nila yung panghabang buhay na package. Ano? Diba? Hindi na nila, ayaw nila ng proseso. So God wanted us to understand na ano man ang sinet ni Lord over sa household mo. 'Di ba? Maging thankful ka kay Lord kasi kahit na ikaw ay naghihirap, binigyan ka naman niya ng wise minds para yung dating naghihirap maging testimony ng pagsisikap at pagyaman ng buhay. Nagigets po ninyo? 'Di ba? May mga iba pa nga mga pastor na ayaw nilang magkaroon po yung kanilang mga member. Sasabihin, alam nyo mga kapatid, hindi gusto, ang gusto ng dyablo ay yumaman ka ng yumaman. Kaya yun, naghihirap yung mga member, si pastor lang ang yumaman. Si bishop lang ang yumaman. 'Di ba? Naalala ko yung testimony ng isang kapatid sa pananampalataya. Pastor, sabi po nung aming leader, ang mga tithes and offering daw ay amin na. Ha? Bakit ganun? Sabi ko, mali yun. Ayun po, pinambili na ho ng kortina. Ang ganda ho ng kortina nila sa bahay. Sabi ko, what? Di ba? Now you see, people of God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Di ba? We need to be faithful. Kailangan nating maging matalino sa anuman pong binigay ni Lord. Ano po? Hindi po nais ni Lord na nagpe-perish ka. Ang nais ni Lord, abundant and prosper ang buhay mo. Pero, yun nga yung laging sinasabi nung aking mga mentor sa business before, nung ako po ay nagbe-business, ma-attend po ako ng mga business forums, ganyan. Sabi po nila na yung pinanganak kang mahirap ay hindi mo kasalanan. Pero matsugi ka na mahirap, kasalanan mo na yun kasi hindi ka naging wise sa buhay na ibinigay ni Lord. Marami kang pagkakataon. 'Di ba? Marami kang pagkakataon to do something sa kung anong binigay ni Lord. Kaya nga sabi, faithful and wise. Kung kailangan faithful ka sa binigay ni Lord, maliit man o malaki, ang sa Panginoon ay sa Panginoon, ang sa business ay sa business, 'di ba? Ang sa savings ay sa savings, ang pang-share sa iba ay pang-share sa iba. Huwag lalagpas sa boundary. At be wise. Kaya po doon sa mga tao na nagtatanong sa akin, Pastor Carl, paano ko po ba i-manage kung ano yung blessing ni Lord sa akin? Ang lagi kong sinasabi, maging matalino ka sa paggastos. Hindi pwedeng expenses over income. Dapat income over expenses. Ano po? At dapat din po ay needs over likes. Hindi likes over needs. Na mas nauna pa yung luho. Wow, ang dami-daming bag. Pero walang pansaing. Wow, ang ganda-ganda ng service sa Kapadzero. Pero yung bigasan, walang laman. 'Di ba? Always remember this. If you cannot provide for your family, you are more than unbeliever, people of God. That is what the Bible says. Kaya kung hindi ka magiging matalino, nga ang household mo. Kaya wag mong sisisihin yung demonyo. Minsan, hindi naman demonyo yung kailangan sisihin. Ang kailangan sisihin yung foolishness natin. So to give them their food at the proper time. O di ba po? Pag faithful ka, pag wise ka, kaya mong ibigay yung pagkain ng mga anak mo at ng kasama sa household ninyo in a proper time.
Yun nga yung sinasabi ko, naalala ko na dumating kami sa moment na ang ministry namin ay ilang taon na, pero parang wala kaming nakikitang changes, wala kaming nakikitang pagbabago. Ano po, tapos nung dumating yung pagkakataon na napunta na ako ng ministry ko ngayon, nakita namin na sa isang buong taon pala eh marami pala kaming pwedeng magawa. 'Di ba po? Na yung pondo pala, hindi pala laging ang titingnan ay wala pa kasi tayong pondo kaya wala tayong pambiling speaker. Pero may pan-swimming, pastor. 'Di ba? May pan-team building, pastor. Tanggalin muna natin yung team building. 'Di ba, alam niyo po nung nagsisimula kami ng Walk in the Jesus Road, sabi ko sa kanila wala munang magte-thanksgiving sa pamilyang ito. Sabi nila, bakit pa? Sabi ko, wala pa tayong dapat ipagpasalamat. Pero may kailangan tayong pagbalikan ng pasasalamat. Sige, balik muna natin, i-invest muna natin. Kumbaga wala munang magpapakasarap sa pamilyang ito. Mag-i-invest muna tayo. Nag-crusade kami, nag-give back kami sa Lord. Then the following years, ayan, ready na tayo mag-Thanksgiving, pwede na. 'Di ba? Naalala ko po yung isang kaibigan kong pastor, batang pastor, yung kanilang leader, pumaswimming ng paswimming. Ang ending, 100 pesos na lang ang tira sa kanilang treasury. Tapos sabay alis. Iniwanan yung mga member na nakahang, kawawa. So ibig sabihin yung mga ganon, mga unfaithful. Alam niyo po ba, sabi ng Jeremiah 23, na yun daw po mga bayarang mga shepherd, ganyan ang ginagawa nila. 'Di ba? Sa oras na may nahihita sila sa inyo, nandyan 'yan. Pero pag wala na, bye-bye. Pero ang mga totoong shepherd sa hirap at ginhawa, lungkot at saya, nandyan 'yan sila. Kasamahan kayo niyan. Kahit wala na yung pang-ambag. Totoo po 'yan. Sabi ng Jeremiah 23, pag binasa niyo po 'yun, I will give you shepherd that is after, I will give you shepherd. Ano po at sinabi doon, na at hindi na po kayo matatakot pang muli. Ano po? Kasi kung bayaran yung ating mga shepherd, pag wala na kayong maibigay na love gift, 'di ba? Bye-bye na. Wala nang pabor, 'di ba? Natatawa nga ako minsan nung unang nagkakilala kami na Sis Beb, sabi nila noon, Pastor, pupunta merong mission at ito ang in-impress ni Lord, kayo po ang kukunin naming guest speaker. Pastor, okay lang ho ba sa inyo na hindi ho hotel ang tutulugan? Sabi ko, oo, kahit sa ilalim ng nyugan, okay lang. 'Di ba? Kasi hindi kami into that. 'Di ba? Kasi ready kami, alam namin yung pangangailangan. Alam nga naman po ako'y mag-desire po ng hindi, kailangan ay naka Shangri-La Hotel. Pero yung church, hirap na pagpupundo ng pangbigay sa'yo, pang love gift, pampakain sa'yo, 'di ba? Kailangan nating makita, na may kailangan din sila. They need spiritual food. They need the food in proper time. Yun. Kaya ang iisipin mo na lang ay hindi yung gastos. Ang isipin mo na lang ay yung mga tao doon na uhaw at gutom. Paano sila kung walang ise-send out doon dahil walang 15K na love gift? Buti na lamang si pastor ay hindi ganon. Kahit walang love gift, natatawa nga ako nung time na papaalis na ako, yung mga leader ni Sis Beb na pinagkatiwalaan doon sa Bicol, lahat sila nagtatagu-taguan. Yung isa nagtatatawa doon sa reels para lamang makapaglibang. Sabi ko, bakit kayo yung ginagawa nyo? Hindi, nahiya kami, pastor, wala kasi kami love gift. Sabi ko, ba kayo? O kung wala kayong love gift, sige, ako na lang mag-gift. O tapos nag-iiyakan sila. Tapos mga akala mo na epileptic. Hindi na po, pastor. Hindi. Diba? Kung wala kayong gift, kami na lang ang mag-gift. No problem. Ayun yung purpose ni Lord. Sabi dito, blessed is that servant who is master will find so doing when he comes. Po kasi gusto namin na magawa namin, mapulfill namin yung lahat ng ipapagawa ni Lord bago pa man siya dumating. Ayaw namin ng ipagpabukas pa. Alam niya ni Sis Beb. Nung sinabi niya, Pastor, ganitong araw, ito yung napagplanuhan namin, ang sagot ko lang, okay. Pastor, ganito po yung sasakyan ninyo, no problem. 'Di ba?
Naalala ko yung one time na sinabi niya, "Pastor, grabe naman ho kayo. Samantalang ho yung mga dati namin na-invite, gusto pa ho naka-airplane." 'Di ba? Sabi ko, "Ala, okey na ako din, eh. Ipag-e-airplane mo pa. Eh, pag-e-airplane na yan, eh, pambili na natin ng pagkain diyan. Marami pang makakakain niyan." 'No? Hallelujah. Ipanglagay mo na dun sa misyon, ipampakain niyo na dun sa mga imimisyon. Pambilhin niyo na ng buko juice, kahit buko juice man lamang may mapagsaluhan tayo, okey na yun, 'di ba? Nagtatawanan ako, "Pastor, wala po kaming aircon." Sabi ko, "Sa amin din." 'Di ba? "Pastor, nakakahiya naman, ang lutuan po namin ay kahoy lamang." Sabi ko, "Sa amin nga uling, eh." 'Di ba? Kamot sila sa ulo, 'di ba? So, kasi gusto namin na kung ano yung sinet ni Lord, maging faithful kami doon. Ano, kung ito lamang ang ibinigay ni Lord, hindi kami dapat magrereklamo. Kaya nga yan ang bungad ko nun kay Sis Bev, "Sis Bev, walang problema kahit 'pag ginamos, ang ilagay niyo diyan, no problem." 'Di ba? Kahit damo diyan sa paligid, yung mga pako-pako na yang kangkong, kamote, walang problema sa amin diyan, kahit kami pa ang magdukal niyan. Nilagang kamote, nilagang saba, pinakro, okey sa'min 'yan, 'di ba? Kaya nga tawan-tawa sa'kin yung mga kasama ko dun sa mission team. Nakakatawa ka naman pa, 'di ba talagang G na G ka, walang masakyang bus, motor tayo. Hmm, 'di ba? Kaya napahapit ang aming sekretarya na sexy. Hmm, motor, wala silang magawa, walang makapagreklamo, nangiti lang sa akin. Hmm, sabi ko, "Ano kaya pa?" Kaya daw. Ano, aakyat pa tayo ng bundok, okey lang daw, pero hihinga-hinga na pagdating sa taas, 'di ba? Oh, God is good. Ano po, because you know the position na inilagay sa iyo ng Lord at alam mo ready ka dun sa gift na ipinagkatiwala, okay? So as a warrior dapat ready po kayo. Alam mo yung dala mong fire, 'di ba? Hindi mo dapat yun ikakahiya. Alam mo dapat kung ano yung dala-dala mo 'pag ikaw ay pinapunta ng Lord sa isang gawain. Kaya ka pinadala dun ni Lord kasi kaya mo. Na po, alam niyo yung last time dun sa Tacloban, grabe po yun. May mga bagong attendees kami doon. Sabi nila, "Pastor, kaya hindi po sila nagpapalihans kasi bago." Gano'n po ba? Eh, wala napunta sa unahan, nagtatawag sila ng altar call, wala napunta sa unahan. Akala niyo, ayaw niyong pumunta, ako pupunta. Ano po, akong pumunta sa upuan, walang bago, walang luma, lahat itinouch ng Panginoon. Kinabukasan Sunday service, alam niyo po, wala na po akong usher. Lahat na po sila gusto na magpa-pray over, 'di ba? Kaya tawa ng tawa yung nag-invite sa amin. Sabi niya, "Pastor, grabe naman po 'yoon." Sabi ko, "Hindi, 'pag alam mo kung ano yung gift na ibinigay sa iyo, kaya mong lakaran 'yan kahit wala ka pang kasama." At yun po ang pinatunayan sa akin ng Panginoon. Ano po, we are called to work for Him. Ano po, yun po ang ating trabaho bilang lingkod, trumabaho para sa Kanya. Hindi ako niligtas ni Lord para sa air condition room. Hindi ako niligtas ni Lord para magpalaki ng tiyan, 'di ba? Kaya nga nagtatawanan kami yung bishop na mag-o-ordain sa akin, sabi niya, "Bishop, bakit po kayo ang pangalan niyo po doon sa inyong ano, sa inyong, Facebook ay, obispo sa kanto?" Sabi niya, "Ay oo, gano'n talaga. I-break na natin yung system na yung mga bishop ay nagpapalaki ng tiyan doon sa de aircon." 'Di ba? Sabi niya, "Ako hindi. Nandito ako sa labas, nang-a-ambush ako ng mga lalabas na mga ano, estudyante. Ina-ambush ko sila ng salita ng Panginoon, tamaan ang mga tatamaan." Sabi ko, "Ang galing, ah." Sabi ko, "Ngayon lang ako naka-experience ng bishop na hindi nagpapalaki ng tiyan sa de aircon." 'Di ba? Na kahit walang love gift, okey lang. Siya pa mismo ang nagsasabi, "Kahit walang love gift, okey na ako." 'Di ba? Kasi sabi ko, "Lord, ang galing mo." Kasi alam ng tao na 'to kung ano yung trabaho niya sa'yo. Na hindi siya nandito para sa kwarta, nandito siya para sa paglilingkod. Kasi yung iba 'pag wala kang 15,000, wala ka na ring guest speaker, 'di ba? Kapag walang air condition room, wala ka na ring guest speaker. Hallelujah. Sabi po ng Mateo 25:14-15, for it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted to them his property. Imagine niyo po,
pinagkatiwalaan lang kami ng Panginoon sa hindi namin property. Imagine nyo po, ano kayang iisipin ng Sis Bev na ipinagkatiwala niya lang sa akin bilang guest speaker yung church doon. Ano po, pinagkatiwala niya lang yun. Alam kong hindi ko property. Tapos pagdating ko doon, hindi. Gusto ko naka-air condition. Gusto ko maganda yung kubyertos, yung kutsara tinidor. Sabi ko nga sa kanila, oy, huwag nyo na ipaglalabas yung mga plato ng inyong mga lolo't lola. Okay na sa akin kahit bingaw. Yung tinidor kahit walang isang ngipin, okay na sa akin yan. Diba? Because I am a servant here. I am called to work for the Lord. Kain kami sa dahon ng saging. Ayos. Diba? Ulam namin, ginatang langka. Diba? Pritong toyo. Masaya ako doon. Namalengke sila. Sama ako sa palengke. Diba? Hallelujah. Because it is entrusted. Hindi pwede na hindi naman sa akin pinagkatiwala yun eh. 'Di ba pinakisuyuan nga lang akong pakipuntahan. Tapos nag-inaso pa ako doon na para akong tagapagmana. 'Di ba sabi dito, to one, he gave 5 talent, to another 2, to other 1, to each according to his ability. Binigyan tayo ng Panginoon according sa kaya lang natin. Kaya wag naman tayong magmagaling. Kung hindi natin kaya, sabihin natin hindi natin kaya. At kung kaya natin, ay wag naman nating ipakita na parang wala lang yung trabaho natin kay Lord. Lakaran natin kung anong gift na ibinigay. According to our ability. Kaya nga lagi kong sinasabi, simula na nagturo ako sa prophetic na ito, wag kayo maiinggit sa iba na kaya makakita ng angel. Hindi nyo po kailangan makakita ng anghel para kayo po ay maging kagamit-gamit sa kingdom ni Lord. Maraming nakakakita kahit demonyo nakikita nila pero wala naman dulot sa kingdom. Totoo yan. Diba? Nakakatawang pakinggan. Sis Beb, may nakita akong demon. So, and then, wala na. Hanggang doon lang, nakita lang niya, pero wala naman. Wala na, never mind. Diba po? Kaya kailangan, alam natin, bakit ba ibinigay sa akin to ni Lord? Kasi kinol ka niya para trumabaho. Bakit ako prophetic? Kasi yun ang trabahong binigay sa akin ng Lord. I prophesy to deliver people. Kaya po sa lahat ng pinupuntahan ko, I demonstrate. Hindi po ako magtatanong, basta-basta, o anong kailangan mo? Diba, mayroon ka bang prayer request? Hindi. When the Spirit of God operated in my life, I command. Diba? I must remember, nung nandun ako sa Tacloban, alam ko hindi ko pa yun na-ipopost eh. Makikita nyo yung sa post ko. O kaya kung nakapanood ninyo yung live noon nila Prophet Nehemiah, meron dong isa, bago lang siya na babae. As in, wala siyang reaction. And the moment that I am praying, paglapat pa lang ng kamay ko, ang sigaw na kaagad ng demonyo, no! Gumaganyan-ganyan pa siya, no! Na parang sinasabi niya na hindi, maaari. Akin ito. Pero wala. Wala talaga eh. Wala siya magagawa. Because He doesn't own any one of us. Hindi niya tayo pagmamayari. That's the call of our gift. Hindi ka binigyan ng Lord ng prophetic para i-judge ang iba. Binigyan ka ng prophetic to save them. Binigyan ka ng prophecy to deliver other, to heal other, and to give guide unto other. Yan po yung lagi ninyong tatandaan. Sa bawat oras na i-showcase ninyo ang gift. Ang gift ay hindi lang para masabing amazing ka. Ang gift ay ibinigay sa atin to help other. Sabi po ng number 3, bago po ako mag-end, patiently waiting over process. Okay na? Alam mo na yung tamang timing. Alam mo na po yung gift na ipinagkaloob ni Lord, nagagamit mo na ng tama. Ang sabi dito, maging patient ka naman pagdating sa proseso kasi hindi lahat ng proseso ay mabilis. Baka tulad ng ginagawa ni Sis Beb na lumpia, Shanghai, hindi po madali ang proseso. Kailangan mo po ng imekos-mekos yung karne. Siyempre, hindi naman pwedeng buo-buo yun, buong pork chop, binalot mo lang. Di ba? Kailangan i-ground pa yung pork or yung beef, and then saka pa sila magpoproseso ng mga ingredients, and imekos-mekos yan, bago pa ibalot yan, iprito yan, and so on. Yung iba nga, nire-rep pa muna yan eh. Nilalagay muna nila sa ref para pag prinito nila, crunchy. Di ba? Kung may nakuha na kayong teeth. Di ba? Sabi ng Mateo 25:5, as the bridegroom was delayed, they all become drowsy and asleep. So wag naman tayong dumating sa point na lagi tayong tulog, na parating na ang Panginoon, tulog ka pa din. Parating na ang Panginoon, hanggang ngayon di ka pa rin nagsisay yes kay Lord.
padating na ang Panginoon, pero ano pa rin ang naiambag natin kay Lord? Ano pa rin ang naging ambag natin sa kingdom ng Panginoon? Sabi ng Mateo 25:5, sabi ng Joel 2:11, the Lord utters His voice before His army, for His camp is exceedingly great. He who execute His word is powerful. Imagine niyo po yun. Bakit kaya sila Pastor Carl ay nagiging powerful sa lahat ng mission na pinapagawa ni Lord? Because we are not here just to hear the voice of God. We are here to execute His word. At dun yun magiging powerful. Kapag nandyan ka lang to hear the word of God because you are prophetic, wala yun. Pero kung nandyan ka as a prophetic to execute, ano man ang marinig mo, execute. Ano man ang makita mo, execute. Ano man ang pinapagawa ng Lord, execute. You will see the power of it. Ang sinabi ng Panginoon, magpatawad ka at ikay patatawarin, you will see, execute. Diba? Kapag ikaw ay sinabihan ng Panginoon, okay, kailangan mong tulungan yung mga member mo, ito yung needs nila, kailangan nila ng encouragement. So encourage them and you will see the power of encouragement. Ano po, hindi naman sa lahat ng oras laging deliverance. Ano, alam nga naman 20 years na tayo magkakasama. Linggo-linggo may deliverance. No, Sabado-Sabado may deliverance tayo. Patay tayo saan. 'Di ba? Dapat tuwing Sabado, yung matututunan mo dito, ina-execute mo na agad. Pagdating ng linggo. Ano? You learn in Saturday, execute in Sunday onwards. Hindi pwedeng Sunday lang. Hindi pwedeng Monday lang. Dapat pag natutunan mo, execute mo. Yung matututunan mo bukas sa teaching ng mga pastor ninyo at leader nyo, execute nyo agad ng Monday. Ganun lang ang process. When God has a word, execute. Di ba? Maging katulad kayo ni Diyos Mojica. Tinan nyo, ang bata pa, yumaman na. Di ba? Kasi pag narinig niya yung tip, narinig niya yung word, execute. Eh tayo, di ba, pakyut. Di ba? Sa halip na i-execute mo, pakyut ka doon, ano ka, nagti-TikTok lang, di ba? 10, 10, 10, 10, ganyan. Di ba? Hawak mo ang beat, di ba? Gusto mong mabit. Di ba? Maraming hindi sila nag-execute, sila ipakyut sa kingdom. Kasi nandun si Bebe boy, nandun si Bebe girl, si Abibi. Di ba? Kaya enough is enough. Tama na ang pakyut. Ang kailangan natin mag-execute. Okay? 2 Samuel chapter 10 verse 12, be of good courage and let us be courageous for our people and for the cities of our God, and may the Lord do what seems good to Him. Ano po? So sinabi dito, be of good courage and let us be courageous. Ano, hindi lang tayo mag-i-encourage, hindi lang tayo magbibigay ng courage sa kanila. Dapat tayo po yung nauuna na gawin yun courageously. Nagigets po natin? Di ba? Kapag sinabihan mo ang team mo, maging matapang kayo, dapat ikaw ang unang nakikitaan ng katapangan. Hindi ikaw yung leader, ikaw pa yung duwag. Ikaw yung nag-execute dapat. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag leader, we, hindi you. You, gawin mo to. You, gawin mo this. You, gawin mo that. Hindi ganon. Dapat we. We can do it. Kaya natin to. Gagawin natin to. Ito ang vision na binigay ng Lord sa akin as a leader nyo. O, suportahan nyo ako. Gagawin natin ang planong pinagawa ni Lord. Ano po? Learn the order. Sabi ng Psalms 18:39, for you equip me with the strength for the battle. Imagine, sinasabi mo you are a prophetic warrior, pero hindi ka naman equipped sa battle. Hanggang saan ka tatagal, boy? Diba? Alam niyo yung mga scout ranger? Grabe po ang training niyan. Tatakbo pataas, pababa, at magpapaikot-ikot sa mga putik-putik at mga buhangin. Sa ulanan, lulubog sa tubig, yung mga ano bang tayo, PCG, lumulubog-lubog yan sa tubig. 'Di ba? Yung mga Air Force natin, tumatalon pa yan sila sa eroplano. 'Di ba? Kung paano yung tamang equipping. 'Di ba? Eh anong klaseng warrior ho ba kayo? Alam niyo po ba sa pakikipaglaban po sa kaaway, eh kanya-kanya din ho tayo ng trabaho. Merong katulad ng PNP, may katulad ng Navy, may katulad ng PCG, at may katulad po ng Air Force. Diba sila yung hukbong panghimpapawid,
Hukbong pandagat, hukbong panglupa. Alin ka doon? Saan ka kasali? Anong work mo sa kingdom? Ako na lang po yung hukbong attorney. Kasi maligman judge. Diba? So we need to be equipped kung saang laban po tayo. No? Kaya kapag ka ipinapadala ako ng Lord sa mission, ready ako. Because I am equipped by the Lord. In-equip ako ng spiritual father ko for this mission. Hallelujah. Ang sabi dito, you made those who rise against me sink under me. Imagine that. Kapag equip ka sa battle, kahit gaano kalaki, kahit gaanong giant ang kaharap mo, they will sink under you. Diba? Kung ang nakikita mo'y ahas sa harapan mo, aapakan mo yung mga ahas na yan. Ano po? Kaya kapag may mga snaky sa paligid ninyo, huwag kayong matakot, yapakan nyo. Ano? Tapos physically, in-apply, ayun, patay. Kailangan nyo maging matalino din. Diba, nakakita ka ng cobra, sabi ni pastor, yapakan, patay. Diba, 15 seconds. Literal, nakakita ng ahas, hindi tumakbo. Ang ginawa, niyapakan nga. Diba, naalala ko po yun, sabi daw, apakan, kahit daw uminom ka ng lason, try na nga, uminom ng lason, ayun, pegi bum bum. Saan kaya punta ng palangit pa impyerno? Diba? So, be wise. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, be wise like a serpent. Hindi sinabi ng Lord na maging ahas ka. Ang sabi ng Lord, maging wise ka lang katulad ng serpent. Kasi ang serpent, hindi siya basta-basta sumusugod. Mapagplano yan. Ano po, patiently siya na nag-iintay bago niya tuklawin yung kanyang prey or sakmalin yung kanyang prey. At sabi doon, be meek like a dove. Ano po, maging mahinahon, maging katulad ng dove. Ano po, yung pagiging meek ng dove. Huwag basta sugod ng sugod. Ano po, hindi yung kung saan dapo ng dapo. 'Di ba? Pansinin niyo po ang dove. Pag nararamdaman ng kalapati na hindi ka po katiwa-tiwala, hindi siya dadapo sa balikat mo. Kaya dapat equip tayo. Diba? Kaya nga po tinuturuan tayo sa lahat ng area. Financial man, ministerial man, physical man, pagdedesisyon man. Ano po, i-involve niyo po ang inyong mga kapatid sa pananampalataya, specifically ang mga leader. Very important sila. Yan yung lagi kong sinasabi. Hindi ko sinasabi yung para bigyan nyo kami ng importansya, hindi namin yan kailangan. Pero, kailangan nyo yung importance na yan ng leader sa buhay nyo. Kasi they are placed by God to equip. Wala pong nakapag-equip ng sarili lang nila. Ano po? Dahil yun ang pattern, ang principle ng Bible. He give first the apostles, the prophet, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip. Ano po? Hindi po sila pasakit. Masakit magsalita yan, pero hindi sila pasakit. Ano sabi ng Deuteronomy 20 verse 1, when you go out to war against your enemy and see horses and chariots and an army larger than your own, you shall not be afraid of them. Kapag nakita nyo na maliit pa yung sa inyong armies, huwag po kayo matatakot. Yung mga Israelites nga dati, hindi naman sila malaking army. Diba, alam nyo po ba yung lipi ni Gideon? Ang liit lang naman, mga 300 lang, tapos 3,000 yung kanyang kalaban. Diba po? Pero dapat mag-stand tayo. Kaya alam nyo po, kapag may nakikita ako na yung alam mo yun, tatakutin ka kasi ng demonyo, ipapakita nilang mas marami kami, Beverly. Diba? Pero ipakita mo rin, wala akong pake. Diba? We are under the shadow of the Almighty. Diba? At hanggang nasa shadow ako ng aking pinakamakapangyarihang Diyos, walang kayang dumifeat sa akin. Diba? As a prophetic warrior of God, as long as you are under the shadow, no words of you shall be void. Sabi dito, for the Lord your God is with you, who brought you up out of the land of Egypt. Lagi niyo po yung tandaan. Okay? So natuto po ba tayo mga kapatid? Natuto po tayo kung paano tayo magiging prophetic warrior? Ganun pala po kahalaga yung pagiging prophetic warrior. Ano po na hindi po pala ito basta-basta, may proseso pala.
Ano po, hindi ka basta matututo na lang, ikaw po ay magpapaturo. Ano po, kailangan mo maging prepare. Kasi baka ito na yung time na magpapaturo ka, wala na magtuturo sa'yo. Di ba? Kasi kilala ka ng matigas ang ulo at hindi nasunod. Ikalawa, alamin natin yung ating position. Ano ba ako sa kingdom ni Lord? Ako ba'y leader, member, follower? Ano ang position ko doon? Kasi lahat yun, merong gampanin. Pag member ka, trabaho nating suportahan yung nangunguna sa atin. Kapag leader ka, trabaho mo naman protektahan lahat ng sumusunod sa'yo. Kasi ikaw ang shepherd. Ready? Maging ready ka sa gift na ipagkakaloob ni Lord. Huwag ka maghangad. Diba? Kaya alam niyo po na nag-start ako, ang prayer ko ng Lord, kung ano pong gift ang ibigay mo sa akin, I am willing. I am willing. I love it. I can receive it. Tapos nagtataka ako,